Si Jamel Suarez ay nagtatrabaho noon bilang finance manager sa isang malaking company sa Makati. A dream come true para sa kanya. Dahil sa dinami-rami ng mga nag-a-apply noon, ay isa siya sa pinalad na makapagtrabaho sa isang sikat at malaking finance group sa bansa. 3 taon ang lumipas nang ma-promote si Jamel. Ngunit dahil sa mga katrabaho na may malaking inggit sa dalaga, ay nauwi sa isang masilimuot na gabi ang sana year-end party ng company na ginanap sa isang resort sa Tagaytay. Hindi alam ni Jamel kung anong nangyari at tila nakaramdam siya ng kakaiba nang sandaling ipainom sa kanyang ibinigay na baso na may lamang juice ng kanyang katrabaho. Nagiinit ang kanyang pakiramdam. Nagawa pa ni Jamel na lumayo sa mismong party at pabalik na rin sa suit, pero nang may makasalubong na lalaki sa pathway, agad niya iyong sinunggaban ng halik at hindi sana iyon ang intensyon niya. Hindi lamang niya mapigilan ng sarili. Pero nagulat siya nang sa isang iglap, dinala siya ng lalaki sa villa nito. And that night was the biggest mistake of her life bilang babae. Hindi niya napigilan. Nagliyab siya agad nang ito naman ang umarangkada. Unang beses niya, pero para siyang pro nang hindi niya maintindihan. Ang problema nga lang, ang mismong nakabembangan niya ay ang mismong may-ari ng resort, si Cloud Colin McCartney, na isang negosyante, a young billionaire na nagmamay-ari ng maraming hotels and resort sa iba't ibang lugar at bayan sa Pilipinas. Ang akala ni Jam, nakatakas siya na makaalis siya bago ito nagising. But no, ipinahanap ito ng lalaki at kitang-kita nito ang mukha niya sa CCTV. Ang masaklap, nabuntis siya nito ng isang gabing yun. Isang paraan lamang ang naisip ni Jamel upang hindi siya makilala at mailayo ang sarili sa totoong kahihiyan. Ang maging tomboy. Umubra naman kaya iyon kung desidido ang binatang siya'y ipahanap? Jam, ganyan ba talaga ang suot mo para sa interview? Bakit ma? Anong bakit? Tignan mo nga yung itsura mo sa salamin. Naka-slacks ka tapos yung damit mo ganyan. Talaga bang magagaganyan ka na habang buhay? Hayaan nyo na ho ma. Uso na ho yan ngayon. Ay nako, simula nang maipanganak mo si Rosha, ganyan ka na. Sabihin mo nga sa akin, may kinalaman ba yan sa apo ko? Hindi na lang niya ito pinansin. Kinuha niya ang bag sa sofa at pinasadahan ng wall clock. I have to go, baka malate na po ako sa interview. Umiling na lang ang mama ni Jam na hindi ito sumagot, nakasunod lang sa galaw ng anak. Talaga bang iiwasan mo na lang lagi ang tanong ko sa'yo? Alis na ako, may Rosha. This is for you, my love. Humalik siya sa isang taong gulang na baby girl niya bago tumalikod. Jamel! Bye, ma! Kahit siguro ilang tawag pa ang gawin ng ina nito, hindi ito sasagutin ni Jam. Araw-araw na lang din kasi kung magtanong ito. Simula nang mabuntis siya, hindi na siya tinantanan ng kanyang mama. Pero kahit na hindi siya nagsasalita, dahil ang nangyari sa kanya noong nakaraang taon, mananatiling lihim. Matapos nang may mangyari sa kanya at sa kung sinong lalaking yun, nag-resign siya sa trabaho. Ngayon lang siya ulit mag-a-apply ng bagong trabaho. Pwede rin naman niyang iwanan si Rosha sa mama niya. Noong buntis siya hanggang sa makapanganak, buong oras at atensyon niya ay na kay Rosha. Pero ngayon kasi, kailangan na niyang magtrabaho, lalo't paubos na rin ang kanyang ipon. Salamat kuya. Kumurap-kurap pa ang lalaki. Ngumiti na lang siya. Ang ganda mo, miss, pero sinayang mo. Anito pa, hindi niya ito inintindi. Alam niya kasing sa paraang ito lamang siya magiging safe. Lalo na at nalaman niya mula kay Sally na minsan nang may nagtanong na lalaki rito kung kilala daw ba siya nito. Katrabaho niya noon si Sally. Tama lang din palang ginawa niyang umalis dun. Ayaw niya nang bumalik sa kumpanyang yon. Lalo na at napahiya na siya dahil sa mga taong pilit siyang ibinababa. Mabuti na lang din na lumayo na lang para matapos na ang ingay. Good morning, ma'am. Sir. Just call me Jam. Dugtong niya sa tila, naguguluhang security. Ngumiti na lang ito sa sagot. Natameme si Jam nang makapasok sa labi ng hotel. Napakaganda. Sa bagay, 5-star hotel yon. Halos lahat ng display doon ay mamahalin. Mula sa mga display sa front desk, mga vase at mga halaman na parang binili pa sa ibang bansa. Good morning. I have interview kay Mr. Calex McCartney. Pinasadahan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Para sa kanya, formal naman ang suot niya.
a black slacks at blouse na kulay kaki. Nakatakin ang kaliwang bahagi noon. Maikli ang buhok niya dahil talagang nilagyan niya ng wig. Kailangan niya itong gawin for safety na rin niya. Kailangang walang makakilala sa kanya. Wala siyang makeup, nakatik eyeglasses din siya. Dagdag sa kanyang disguise. Kung hindi niya ito gagawin, siguradong may kung sino na namang demonyo na makakakilala sa kanya. Are you sure, ma'am? Sekretary po yung hinahanap ni Mr. President, na bodyguard. Mukha ba akong bouncer sa'yo, miss? Sorry, sinasabi ko lang po agad na baka hindi ka matanggap dahil babaeng sekretary ang hinahanap ni. Gusto mong ipakita ko pa sa'yo na magkapareho tayo ng organs? Gusto mo ba? Just tell me kung nandyan na ba ang boss mo dahil hindi ko kailangan ng opinion mo, miss. Kung hindi man ako matanggap, labas ka na doon. Kung sana mababawasan ka ng isang paa. Yon, doon ka na mag-comment, okay? Pero kung hindi ka naman madadamay, just stop. Ang suplada ng tomboy na to. Narinig niya pa rin iyon kahit mahina. Oh, kung ayaw mo masupla, sabihin mo na lang at sagutin kung anong kailangan kong malaman. Para tapos na tayo. Oo, nandyan na siya. Diretso lang sa office ni sir. Diyan sa pasilyo. Diretso lang sa dulo niyan. Kumaliwa ka. Pang 3 pintuan ng office ni Sir Calex. Sabi nito sabay turo sa pasilyong dadaanan niya. Umiti lang siya bago tumalikod. Ang maldita, bulong pa ng babae. Sino yun? Napalingon ng receptionist. Sir Alphonse, kayo po pala. Sorry po, yung secretary po na mag-a-apply para kay Sir Cloud. Siya na ba yun? I'll call my son now. Para siya nang mismo mag-interview. Taas babang pinakatitigan si Jam ng lalaking nakaupo sa swivel chair sa tapat niya. Pagpasok niya ay nakaharap ito sa laptop at nakapangalumbaba. Pero nang makita siya, isinara nito ang laptop at umayos ng upo. Your name is Jamel? Anito, hawak ang kanyang application paper. Yes sir. Muli na naman siya nitong pinasadahan. 25? Tila naiiritang tumango si Jam. Nakikita't nababasa na nga at alam naman ito pero nagtatanong pa rin. Anong kwenta ng data sa application niya kung magtatanong lang din pala ito? Turn around please. Wika nito. Hindi niya alam kung bakit but she do it anyway para matapos na. Ganyan ka na ba talagang manamit? You're not ugly. Kapag inayos mong pananamit mo. Tomboy ka ba o talagang babae? May problema po ba sa pananamit ko? Hindi napigilang tanong niya. Hindi na masama. Gwapo ito at pantay-pantay ang ngipin nito. Ang puputi din nun. Wala naman. Tinanong lang kita. Pero para sa akin, okay lang yan. Lalo na't nakasanayan mo at tomboy ka. Pero for me, I think mas bagay talaga kapag babae ka. You have the beauty. Alam mo ba yun? Alam niya naman yun, pero hindi siya pwedeng magdamit babae. Hindi niya alam kung nasaan na yung lalaking ama ng anak niya. Lalo na yung si Queenie at Cindy na mga impakta sa buhay niya. Yung dalawa talagang pinaghihinalaan niyang naglagay ng gamot para makaramdam siya ng init. Pwede po bang sabihin niyo na lang po kung tanggap ba ako o hindi? Para naman matapos na. Okay, sige. Sorry for some interruption. Ang totoo, ang kapatid kong naghahanap ng new secretary dahil kakauwi lang niya mula US last month at siya ulit ang hawak ng company. Kaya nga humingi siya ng favor bago ko mag-alsabalutan dito sa hotel. Nakatitig lang siya dito. Yung mukha nito'y parang isa sa mga Turkish drama. Yung Adam's apple talagang nakaka-attract. Wala naman siyang sinabi. Basta secretary lang. So sige, tatanggapin na kita for some reason. Una, may experience ka na pagdating sa trabahong to. Not directly pero experience pa rin naman yun for me. Second, hindi ka naman niya mauuto kasi tomboy ka. Pangatlo, hindi ka mai-inlove sa boss mo dahil nga tomboy ka. And lastly, you're sexy. Bigla niyang nilingon ng sarili at gano'n na lang ang pagkakahiya niya nang makitang naka-unbutton pala ang blouse na suot niya. Narinig niya ang tawa ng lalaki. Nabusog yata ang mga mata nito nang lumuwa ang bagay na iyon sa kanya. Sorry, tanggap ka na. Sa Monday ang simula mo dahil Friday na rin ngayon. But oras na tinawag ka ng office, you have to report. Agad-agad, depende pa rin yan sa boss mo dahil ako'y tagahanap lang ng sekretary niya. Okay sir, thank you. Muli na naman itong ngumiti. Hindi niya alam kung ugali ba nito yun or nanloloko lang talaga ito. Mabilis lang din ang pag-uusap nila ng lalaki. Palabas na rin siya ng building. Ouch! Bulong ng dalaga nang may sumagi sa kanyang balikat. Kung hindi siya siguro nakapagbalanse, baka tumilapon na siya.
Sorry, ngunit hindi pa natatapos ang sasabihin niya. Nakalayo na ang lalaki, ang lapad ng likod nito at posturang-postura sa suot na black suit. Natigilan siya. Sa gamit nitong male cologne, pamilyar sa kanya, kaso hindi niya maalala kung saan niya naamoy at kung kanino. Ano, natanggap ka ba? Oo, Lunes daw ang simula. Saan ka ngayon mag-work? Dito sa Makotelan Casino. What? Natigilan siya. Inilayo rin niya ng bahagya ang cellphone para siyang mabibingi sa sigaw ni Sally mula sa kabilang linya. Bakit? Dyan din nagtatrabaho ang mga impacta na sumira sa'yo eh. Si Queenie? Ay oo girl, dyan sila nag-apply ng besties niyang si Cindy. Last 6 months pa no? Talagang ang napakaliit ng Manila. Okay lang yun, nang minsan makaganti rin siya lalo na ngayon at nakapanganak na siya. At saka Jam, hindi mo pa rin kilala yung lalaking tumorva sa'yo no? Hindi pero kung makikita ko siya makikilala ko naman siya. Buti na lang, makakaiwas ka kung sakali. Siya kaya, kilala ka niya? Napalunok siya ng sunod-sunod. Oo, kilala siya sa muka pero hindi sa pangalan. Paano hindi sila magkakakitaan ng muka? Bukas na bukas ang ilaw habang nagtutsorvahan sila. Hayop na yan, hindi siya lasing sa alak. Lasing siya nun sa tsorvahan. Natanggap ka ba anak? Opo ma, napabuntong hininga ng malalim ang mama ni Jamel. Mabuti naman, nung tumigil ka sa pagtatrabaho, nahirapan na din tayo. Sana kung buhay lang ang papa mo, hindi tayo magkakaganito. Tulog si Rosia sa kuna nito na naroon sa kama. Ilang segundo niya itong pinakatitigan bago muling ibinaling sa ina na nasa kusina ang mata. Nagluluto ito ng tanghalian. Siya lang ang anak ng mga magulang niya. Isang sima ng papa niya. Kaya nakapag-aral siya. Pero nang mamatay ito dahil sa isang aksidente sa barko, nahirapan na ang mama niya para siya pagtapusin sa pag-aaral. Buti na lang at kahit papaano, nakatulong ang amo ng kanyang mama. Naging labandera kasi ito noon sa isang kilalang pamilya dito sa Maynila. Pero nang manganak siya, hindi na ito muling naglaba dahil wala silang kasamang mag-ina. Eto rin ang katuwang niya sa lahat. Sa edad ng mama niya na 50, malakas pa rin naman ito. Siya nga pala Jam, sabi ni Madam Corazon, baka pwede daw na bumalik na ako sa trabaho. Pumunta siya dito kanina nang wala ka at nakita niya si Rosia. Tuwang-tuwa nga siya sa bata at palangiti daw. Ma, paano naman po si Rosia? Matapos kumuha ng tubig na malamig sa fridge, naupo siya sa upuan sa kusina. Sabi naman niya pwede rin naman daw dalhin si Rosia sa trabaho. At isa pa nak, matapos kong maglabay wala naman na akong gagawin. Si Rosia, hindi naman iyakin ng apo ko, kaya pwede ko iyang dalhin. Sayang naman kasi anak, hindi ba? Ma, may trabaho na rin naman ako. Okay na din yung sahod ko dun. Humarap ito sa kanya habang hawak ang tray na may lamang gulay. Kapag naman hindi kaya anak, hindi naman ako magpapatuloy. Susubukan ko lang at sayang naman ang pera. Tsaka malaki ang utang na loob ko kay Ma'am Corazon. Siyang nagpatapos sa iyo. Hindi niya alam, lalo pat 1-year-old pa lamang si Rosia. Sobrang bata pa para dalhin kahit saan. Sabi ni Ma'am sa akin, may apo din daw siya na pwedeng kalaro ni Rosia at siya daw ang titingin-tingin sa bata. Para daw may ginagawa naman siya. Tumawa pa ito ng mahina. Alam niya naman na nababagot na ang mama niya dito sa bahay. Kaso ang inaalala niya, baka anong mangyari sa bata sa trabaho nito. Sige po pero ma, kapag hindi kaya at nahihirapan ka, tumigil ka na ha? Abay oo naman anak. Masaya ito, nakikita niya iyon. Mabuting tao naman kasi iyong si Ma'am Corazon. Minsan nakita niya na iyon pero saglit lamang. Sana ay maging maayos lang ang trabaho niya. Sana hindi sila magkasalubong ng mga impaktang Quincy at Cindy. Bakit ba naman kasi sa dinami-rami ng building at mapagtatrabahuhan? Sa hotel pa na inaplayan din niya sila naroon. Ma'am, magandang tanghali. Magandang tanghali Anita. Nandito na ba ang sir mo? Opo, kararating lang po ni Sir Alfonso. Buti naman, maganda ka na ng tanghalian. Patalikod na ang kasambahay nang may maalala ang ginang. Anita, nandito na ba sina Sir Calix at Cloud mo? Bumalik ito at humarap sa babae. Si Sir Cloud lang po ang nandito ma'am, pero paalis din po yata kasi pupunta po yata sa hotel. O sige pakitawag na din sila matapos ninyong maghanda para sabay na kaming mananghalian ha? Opo ma'am, sige ho. Pagtalikod ng kasambahay, bumaling ito sa main door.
may narinig iyong ugong ng kotse mula sa gate. Good morning, Mom. Kalex, iho. Humalik ito sa pisngi niya. Where's Kuya? I think nasa itaas pa. Bakit ba? Kanina pa ako tumatawag. Hindi siya sumasagot. Tinatanong ko kung okay na ba yung nakuha kong sekretary. Hindi man lang sumasagot sa tawag. Baka naman natutulog pa, anak. I don't think so, Ma'am. Mukhang wala na sa katinuan ka mo at laging kausap yung PI na si Sammy. Kumunot ang noo niya. PI? Why? May problema ba, Kalex? I don't know. Pinapahanap niya yung babaeng nag-helicopter sa kanya, Ma. Napatakip na lang siya ng bibig. Ano naman yun? What is helicopter? Pero humalakhak lang si Kalex habang tumatakbo paakyat ng hagdanan. Pwede ko bang mabuhat ang apo mo, Alma? Opo, Ma'am. Sige ho. Hindi ba ito umiiyak kapag binuhat? Ay hindi po. Pwede nga yang manakaw kasi kahit kanino'y talagang sumasama. Biro pa nito. Hindi niya na sana isasama si Rosha ngayon pero may pinuntahan si Jamel kaya walang magbabantay. Tumawag din ang amo niyang si Corazon at nagpapalaba kaya pumunta na sila. Naglagay naman siya ng sulat sa mesa para kung umuwi ang anak niya, malaman ito kung nasaan sila. Sayang din kasi ang kikitain niya ngayong Sabado. Napakaganda mo naman, baby Rosha. Malambing na sabi nito nang mabuhat ang bata. Titig na titig ito sa bata. Ayos lang po ba na sa inyo po muna siya, Ma'am? Nahihiya niya pang sabi. Lumapad ang pagkakangiti nito. Abay oo naman, Alma. Sige lang at magtrabaho ka lang. Ako munang bahala sa apo mo. Nakangiti pa ito nang tumalikod. Halika, baby. Doon tayo sa hardin. May duyan doon. Wala ang apo ko dito kaya hihiramin muna natin ang duyan niya. Iniwan nila si Alma sa kusina para makapagtrabaho ito nang walang inaalala. Yung tagalaba kasi niya ay umuwi ng probinsya. Kaya nga pinilit niya si Alma na ito munang maging labandera. Kilala niya na ito kaya wala na siyang dapat pang problemahin. Isa pa't napakasipag nito kahit hindi niya nautusan. Kahit nga hindi nito gawain ay talagang gagawin nito. Ma'am? Hey, bakit may baby dito? Kaninong anak yan? Turo nito kay Baby Rosha na abala sa kakaduyan. Safe naman iyon at hindi mahuhulog ang bata dahil pang bata talaga ang duyang yun. Titig na titig rin si Kalex sa baby, kagaya niya kanina. Iisa lang bang iniisip nila? Huwag mong sabihing anak ulit yan ni Cassie. Ouch, Mom! Isang kutos at napakamot ito ng ulo. Sira ka talaga kahit kailan, Kalex. Nasa probinsya yung bunsong kapatid mo, di ba? Ano, ipinasok nila sa cellphone ng apo ko't napunta dito. Binibiro lang naman kita, Mami. Pwes, hindi ako natawa. Kanino nga? Look at her. Napaka-cute na bata. Kamukha ni Kuya Cloud. Nagsabay pa sila ng banggit. Nagkatinginan sila. Pero imposible naman yun dahil walang nobya si Cloud. 1 taon nang nakararaan. Stop it, Kalex. Siguro'y nagkataon lang. Lumapit ito sa bata at pinakatitigang mabuti. Muli siya nitong nilingon. That's impossible. Bulong niya. Bago ito tumalikod, hindi din napigilang kumuwahi kay Rosha. Saan ka pupunta? Pinapapunta po ko ni Kuya sa hotel, Mami. Lagi na lang may inuutos. Kalex, anak. Ibili mo na lang din ng diaper at gatas yung baby, please. Really? Ako talaga, Ma? Sige na. Kung hindi, pakisabi kay Cloud bago siya umuwi. O ayan, baby. Bibilhan ka na nila ng diaper and milk. Napangiti siya. Napakaganda nito, lalo na kapag tumatawa. Kailan pa kaya siya magkakaapo sa 2 pang mga anak? Kay Cloud at kay Kalex. Si Cassie sana kaso malayo din ito. Minsan lang kung dumalaw. Nasaan na ba, Kalex? Hindi ko makita. Hintayin mo na lang mag-Lunes at papasok din naman yung sekretary mo. Tapos dun mo na lang din husgahan. But for me, she is perfect. Yun nga lang ay tomboy. Namilog ang mga mata ni Cloud. Really? Perfect? Tapos tomboy? Tumatawang anito. Anong problema doon? Experience ang hinahanap mo, di ba? Okay na yung tomboy. Kaysa naman sa tunay na babae na maglalandi lang sa oras ng trabaho. Believe me, Cloud, napagdaanan ko na lahat ng kalandian sa mundo. Tumayo ito sa kinauupuang swivel chair. Hep, sabi ni Ma'am bumili ka raw ng diaper and milk. Natigilan si Cloud. What? Basta bumili ka. Extra large na. Medyo malaki na yung baby. I think 1-year-old na yun. Kumunot ang noon nito. Basta bumili ka na lang. Tamad pa nitong sabi bago naupo sa sofa
at may kung anong hinahanap. Talagang ako pa, Alex. Siyempre, pauwi ka na, right? At isa pa, magkamukha naman kayo nun. Kararating lang ni Jamel mula sa mall. May mga binili siyang damit para sa kanyang trabaho sa Lunes. Siyempre, gaya ng mga isinusuot niya, ay mga damit na unisex dahil kailangan talaga niyang magpakatomboy. Lalo na't nalaman niya mula sa kaibigan na naroon din pala sa pinag-applyan niya ang sumira sa maayos niyang buhay. Pero parang hindi rin siya nagsisisi, lalo na nang lumabas si Rosha. Napakabait at cute na cute ang kanyang baby at sobrang mahal niya ang anak niya. Ma, pagpihit niya ng doorknob ay nakalock yun. Ma, buksan mo, si Jamel po ito. Anyang muli, sinilip niya pa ang bintana. Wala siyang maingay na naririnig, sarado yung TV sa salas at walang bakas na may tao, kaya binuksan na lang niya ang pinto gamit ang duplicate niyang susi. Ma, diretso siya sa kusina. Walang tao. Natigilan siya nang may makitang notes sa ibabaw ng mesa. Umalis kami ni Rosha, Jam. Nagpunta kami kay Ma'am Corazon at nagpapalaba, kaya dinala ko na lang si Rosha. Uuwi kami matapos kong magtrabaho. Hay, bakit naman hindi ako hinintay? Dala-dala pa ang bata. Mama naman eh. Napadabog siyang pumasok ng kwarto. Inilapag niya ang mga pinamili. Pupuntahan niya ang bata sa bahay ng amo ng kanyang mama. Total, alam naman niya kung nasaan yun. Hindi pa naman niya nakakalimutan ng lugar. Talagang tutulo siya sa gusto ng kanyang mama. Kung hindi lang dahil sa utang na loob na pinagsasasabi nito, baka hindi niya ito pinayagan. Lalo pat baby pa si Rosha. Buti sana kung mga 5 taon na pataas, kahit dalhin ito kahit saan. Pero kasi baby lang yun. At paano kung hindi mapansin ng mama niya? May masira yung bata o maaksidente. Hindi naman niya hinihingi. Kaso mami siya at lahat ng posibleng mangyari dapat ay kanyang isaalang-alang. Manong, dito na lang ho. Anya sa driver ng tricycle na kanyang sinakyan. Eto ho ang bayad, salamat po. Nakatitig pa ito't hindi yun mapoknat. Bakit ho? Ay wala naman, tomboy ka ba miss? Hindi niya na ito sinagot pa. Bakit ba puro tanong ang mga taong nakakasalamuha niya? Ano bang pakailam ng mga ito kung nakapantalon siya ng maong na panlalaki at t-shirt na panlalaki? May problema ba sila dun? Siya nga hindi na mo problema. Tapos yung tumitingin parang sobrang hirap tanggapin para sa kanila na ganito ang suot niya. Sus, yung wig ko pala. Padako na siya sa gate nang mapansin ang buhok niyang nakalugay. Wala na rin siyang magagawa. Narito na siya at hindi na pwedeng umuwi pa. Inayos ni Jam ang eyeglass na suot bago niya pinindot ang doorbell. Ang taas ng bakod. Sa bagay mayaman. Hindi lang basta mayaman. Mukhang simpleng bilyonaryo ang mga taong nakatira sa malamansyon na lugar na ito. Eto na yata ang pinakamalaking bahay sa subdivision na ito. Ano yun, ma'am? May guard na sumilip sa parihabang siwang ng gate. Kuya, yung mama't anak ko sana. Si Jam ho, si Alma ang mama ko at yung baby girl na dala niya'y anak ko, Kuya Badong. Pagputol niya sa tanong nito. Ikaw si Jamel? Tumango siya. Sumilay din ang ngiti sa kanyang labi pero mukhang hindi ito kumbinsido. Kilala naman siya nito. Siguro hindi lang makapaniwala sa suot niya. Noon kasi, babaeng-babae ang damitan niya sa tuwing sasama siya sa ina na pumunta dito. Ngayon ay hindi na. Agad niyang tinanggal ang eyeglass. Ako si Jam, kuya. Tignan mo. Anya pa at doon lang ito nakumbinsi. Kasi naman para kang lalaki dyan sa suot mo. Diretso ka na lang sa kusina. Nandun sa likod ang mama mo. Yung anak ko, Kuya Badong. Mukhang nandun kay Ma'am Corazon sa garden. Kaso nandyan si Sir Cloud. Doon ka na lang dumaan sa likod. Suplado kasi yung si Sir. Sige, salamat Kuya Bads. Titig na titig si Cloud sa baby girl na buhat-buhat ng kanyang mami. Nakangiti nitong inaabot ang necktie ng binata. Kung ano-anong salita ang sinasabi nito na hindi naman maintindihan. Pero yung mami niya, masayang nakikinig. Parang nagkakaintindihan pa ang dalawa. Hello Tito Cloud, my name is Baby Rosha. Ani ng kanyang mami. Napalunok siya ng sunod-sunod nang hawakan ng baby ang kanyang pisngi. I think she wants you, Cloud. Wika ng kanyang mami. I don't know how to. Umatras siya nang iabot sa kanyang baby. Hindi pa siya nakakahawak ng baby in his entire life. Baka mahulog niya. No ma'am, I can't. Just hold her like this, anak.
Ipinakita nito ang magkabilang kamay nito tsaka iniabot sa kanyang baby. His heart jumped, hindi niya alam kung bakit at kung para saan. Ang bango ng baby at ang cute. Oh hayan, bagay na bagay ka ng maging daddy Cloud anak. Ngumiti ang kanyang mami na para bang itong hawak niya ay apo nito sa kanya. Wait a second, hawakan mo muna siya ha? Kukunin ko lamang yung cellphone ko sa gazebo. But mom, pero nakalayo na ito agad. Muling ibinaling ni Cloud ang mga mata sa baby. Nakahilig na ito sa dibdib niya na para bang nagpapaantok. Tumingin muna ito sa paligid. Sleepy ka ba? Here, sleep ka na baby. You're so cute. Bulong niya, nahihiya pa itong sabihin yun. Dada? Napangiti siya. What do you mean? What's dada baby? Napakaganda ng baby. Hindi niya maiwasang umiti kahit hindi naman talaga iyon ang dapat niyang maramdaman ngayon. It's been a year pero yung hinahanap niya, wala pa rin. Lahat ng lugar ay napuntahan na daw ni Sammy. Kahit nga sa dati nitong mga kasama ng gabing may mangyari sa kanila ng stranger woman. He can't move on. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ang kanyang pakiramdam. Simula nang may mangyari sa kanila ng stranger woman, hindi na siya naghanap ng babae. Even Viola iniwan niya. Dahil yung pakiramdam niya noon dito, napunta sa babaeng isang gabi lang niyang nakasama sa kama. Stranger pa. That night was insanely amazing. Ang problema, saan niya hahanapin? Cloud, hawakan mo siyang mabutit kukuhanan ko kayo ng litrato. Natigilan si Cloud nang magsalita ang kanyang mami. Okay, another one. Mag-smile ka naman anak, yung baby lang ang nakangiti. Anito pa, kaya napilitan siyang umiti. Oh, ang cute niyo. Look anak. Inilapit nito ang cellphone sa kanya. Pareho pa silang natigilan at nagkatinginan. Magkamukha kayo anak. Gulat na gulat nitong Ani. Kitang-kita ang pagka-amaze sa mukha nito. Mom, stop it. Magkakaroon din ako ng baby. Pero hindi yung aakuin mo ang baby ng iba. Totoo naman anak ko. Tignan mo mabuti. Hindi niya na ito sinunod at baka pilitin na naman siya nitong maghanap ng mapapangasawa. All the time na magagawi siya sa bahay ng magulang niya. Yun lagi ang bukang bibig ng mga magulang niya. Nasaan pala ang daddy mo? Nasa planta I think. Anong oras na hindi pa rin bumabalik? Hayaan mo na't matanda naman na yun mommy. Tsaka niya ibinalik ang baby sa kanyang mommy. Ngunit bigla itong umiyak kaya nataranta tuloy siya. Mas gusto ka niya anak. Tinitigan ni Cloud ang baby. Ma, mukhang nagugutom. O sige, sandali lang at magpapatimpla ako kay Alma ng gatas. Binilahan mo ba? Nasa sasakyan mo sa likod. Bulong niya dahil papikit na ang baby sa kanyang kandungan. Ma, si Rosha. Jamel, bakit ka nandito? Si Rosha ma. Nakay Ma'am Corazon, sandali at pupuntahan ko. Alma! Nabaling agad ang sabayang tingin ng mag-ina nang bumungad si Corazon sa bukana ng backdoor. Bahagya pa itong nagulat nang siya'y makita. Iha, nandito ka pala. Opo ma'am, kukunin ko po sana si Rosha. Nandun siya sa anak ko, umiyak saglit at mukhang nagugutom yata. Gumalaw agad siya. Ako na po mamang magtitimpla, may baon po namang. Ako na po mamang magtitimpla, may baon po namang gatas si... Nagpabili pala ako sa anak ko. Nasa labas, ipakukuha ko na lang kay Badong. Sandali lang ha. Pagtalikod nito, naghanda naman siya agad ng feeding bottle na nasa bag ng baby niya. Siya na lang ang magtitimpla. Tsaka niya kukunin sa anak daw ni Ma'am Corazon. Palabas pa lang sa bukana ng kusina si Jamel. Natigil agad ang dalaga sa paghakbang nang makita niyang lalaki sa sala. Nakatalikod ito, buhat ang kanyang baby. Parang may kung anong puwersang nagpatigil sa kanya sa paghakbang. Itinigil din niya sa pag-shake yung gatas ng bata at saglit na pinakatitigan ng naroon. Napalunok ng sunod-sunod si Jamel. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan sa matangkad na lalaki na iyon. Jamel, eto na yung mga gatas ni Rosha. Pinabili ko kay Cloud. Bumungad sa harapan niya si Ma'am Corazon. Hindi niya napansin ang paglapit nito. Dahil siguro, abala siya sa pagtitig sa likod ng lalaki. Salamat po dito ma'am, nakakahiya naman po sa inyo. Ano ka ba? Maliit na bagay lang yan. Ayaw sana niyang tanggapin, pero kasi ipinagpipilitan talaga nito. Akin at ibigay ko na kay Rosha, tulog na yun habang buhat ni Cloud.
Muli na naman niyang narinig ang pangalan na iyon. Sige po. Ibinigay niya yung bottle milk. Talagang nag-aalangan siya. Hindi niya alam kung para saan yun. Pero kasi yung kabog ng puso niya, parang kabado talaga. Ma'am, dadalhin ko na po sana si Rosha. Tumigil ito sa akmang pagtalikod. Pwede bang pagising na lang niya, Jam? Sige na, nakakamiss lang kasi na mainaalaga ang baby dito sa bahay. Pakiusap nito. Ayaw naman niyang madismaya ito, kaya pumayag na din siya. Mabait talaga si Ma'am Corazon kahit noon pa. Mabait na ito sa kanya kahit minsan lang silang magkita. Yung Cloud pa lang isa sa mga anak nito. Sabi ng mama niya, 3 daw ang anak nito, pero hindi niya inalam kung sino-sino dahil hindi naman siya interesado. Dahil inakyat ni Ma'am Corazon yung baby niya, tumigil na lang siya sa kusina para tulungan ng kanyang mama para sabay na rin silang uuwi mamaya. Ikaw pala ang anak ni Alma. Ako si Rosa, Manang Rosa na lang. Opo Manang Rosa, ako nga ho. Pinasadahan siya nito mula ulo hanggang paa. May anak ka, pero tomboy ka iha. Ngumiti siya ng bahagya. Ewan ko ba naman dyan sa anak ko Manang? Kung saan nagkaanak kay doon nagtomboy-tomboyan. Hindi yan tomboy, babae yan. Sadyang hindi ko lang alam kung anong trip niyan Manang. Hindi na siya nagsalita. Abala siya sa pagkuha ng mga banlawan sa washing. Ma, nabasa ho ako. Agad na sabi niya nang mabasa ng tubig sa gripo. Basa ang likod niya at pantalon niya. Sorry anak, hindi kasi maisara. Kaya ayan. Itinigil niya ang pagbabanlaw at ipinagpag ang damit na suot. Pero hindi yun matutuyo agad. Basang-basa siya. Sa lakas ba naman ng hose? Magpalit ka na lang iha. May mga lumang damit si Ma'am Cassie sa taas. Pinapakuha na nga iyon ni Ma'am Corazon sa akin. Kaso ngayon ko lang naalala. Ayos lang po ba yun? Anya, hindi siya pwedeng umuwi ng basa. Baka sabihing naihi siya. Ay oo naman, halika at sumama ka sa akin. Binalingan niya ang kanyang ina. Sumama ka na kay Manang. Matapos ko dito'y uuwi na rin tayo. Hindi na rin siya sumagot pa rito. Sumunod na lang din para matapos na. Mukhang tulog pa si Rosha dahil tahimik sa second floor. Dire-diretso lang sila patungo sa ikalawang pinto sa kaliwa. Yun daw ang silid ni Cassie na bunso raw sa 3 ayon kay Manang Rosa. Ayan, kasya sa'yo yan at napakaganda mo dyan. Sige, isukat mo iha. Lalabas lang muna ako't kasi kailangan ko pang tingnan ang niluluto ko sa kusina. Kapag nakapagbihis ka, lumabas ka na lang ha. Opo Manang, salamat po. Ngumiti ito bago lumabas. Naiwan siya sa silid. Siguro naman, ayos lang na magdamit ngayon ng pambabae. Tutal at wala pa naman siya sa trabaho. At diretso uwi na din sila matapos dito. Isang dress na above the knee ang kinuha ni Manang para sa kanya. Off-shoulder na kulay itim. Yung laces ay puti at ang ganda. Umikot-ikot pa siya sa human size mirror. Bumagay sa kaputian niya at para lang iyong isinukat. Tinanggal ni Jam ang eyeglass tsaka siya umikot ng ilang ulit. Pero natigil siya nang makarinig ng hikbi ng bata. Agad siyang naalerto. Si Rosha yun. Why sweetie, come here baby. Binuhati yun ni Cloud. Nasa kabilang silid lang siya nang marinig ang boses ni Rosha. Paalis na rin sana. Tulog ang mami niya na sa katabi lang ng bata. Hindi niya naginising pa ang ina at kinuha ang bata. Palabas na rin sila ng baby nang matigilan ito sa harap ng nakabukas na pintuan. He blinked twice, tsaka ito napalunok nang makita ang babaeng nakatayo sa harapan niya. Wait! Napatda si Jamel habang pababa ng hagdan nang hawakan ni Cloud ang kanyang braso. Hinila din naman niya iyon agad dahil mabigat si Rosha at hindi niya kayang i-one-hand lang yung bata. Muli siyang humakbang pababa, ngunit sinundan pa rin siya nito. Nasa kalagitnaan na sila ng hagdan nang humarang ang lalaki. Yung kabog ng dibdib niya ay dagsa na para bang kagagaling lamang niya sa mahabang takbuhan at pagod na pagod siya. Hindi alam ni Jamel kung ano bang dapat na i-react sapagkat yung shock niya nanatili pa rin sa mukha niya. Salamat po sa pagbabantay sa bata. Mauuna na po kami. Pilit niyang inaayos ang tono ng kanyang salita pero nauutal pa rin nang hindi naman niya sinasadya. Ikaw ang mami ng bata? Hindi. There you are Jamel iha. Nakuha mo na pala ang baby Rosha mo. Gising na pala. Pero napati din agad ang pagsisinungaling ni Jamel dahil kay Ma'am Corazon na nasa baba ng hagdan.
Yung titig ng lalaki biglang nagbago. Seryosong seryoso ito at tila hindi makapaniwala sa narinig. At bumagay sa'yo yung damit ni Cassie. Ang ganda-ganda mo pala, iha. Nahihiya siyang umiti. Ma'am, salamat po pala. Pero kailangan na po naming umalis. Bakit naman, iha? Tapos na ba si Alma? Mauna na po kami, ma'am. Ganun ba? Ay sige, mukhang nagmamadali ka. Palabas na siya ng main door nang marinig niya ang boses ng lalaki. Ma'am, pakihiram muna si Rosia kay Jam. May pag-uusapan lang kami. Nakababa ito agad ng hagdan at mabilis siyang hinarang sa may pintuan. Yung tingin ni Ma'am Corazon. Halata ang pagtataka. Nagtatanong ang bawat pasada ng tingin nito sa kanila. Sige anak. Kahit naguguluhan, sumunod ito. Ayaw pa sana niyang ibigay si Rosia. Pero sumama ito sa may edad na babae. Let's go baby, dun tayo sa playroom ng apo ko. Anito tsaka umakyat ng hagdan. Hahabulin niya sana nang humarang na naman ito. You're Jamel Suarez? Baritonong sabi nito. Hindi siya sumagot. Hindi kita kilala. Pagsisinungaling niya rito. But he smiled at her na para bang biro ang tugon niya. Nakalimutan mo na ba ako? Jamel, gusto mo pa bang ipaalala ko sa'yo kung sino ko? What a small world. Isn't it? Pasensya na, pero hindi talaga kita kilala. Ngunit halos mapigtas ang braso niya nang hilahin siya nito ng marahas patungo sa labas hanggang sa hardin. Ano ba? Sa inis niya, nag-igting na lang ang bagang niya at sinigawan niya ito. Talaga bang nakalimutan mo ko? Kung paano ka umindayog sa ibabaw ko? Kung paano mo laruin ang bagay na iyon sa akin? Kung paano mo ako paikutin sa... Tama na! Sigaw niya. Pero tawang narinig niya buhat dito. Paano naman ang mga halinghing mo? Paano naman ang... Sa ingay nito, mabilis niyang ipinantakip ang palad sa bunganga nito, lalo na't may tao na naglalakad patungo sa garahe, si Manang Rosa. Hindi ko alam ang mga pinagsasasabi mo. Hindi nga kita kilala. Sino ka ba ha? Kahit pangalan mo hindi ko nga. Pero sa isang iglap, nagawa siya nitong hilahin palapit dito at inangkin ang nagwawala at maingay na labi niya. Pinilit niya itong itulak pero ang lakas nito. Pilit siyang lumalayo ngunit hindi siya makaalis sa pagkakapulupot nito sa kanyang bewang. Unti-unti na siyang nadadala sa halik na ipinagkakaloob nito. Habol-habol niya na ang hininga. Ni hindi pa siya nakakahugot ng lakas, muli na naman itong sasakupin ng kanyang labi. Yung mga tulak niya, dahan-dahang humihina, parang hinihigop ng halik nito ang lakas niya. Ngayon, naaalala mo na ba kung sino ko, Jamel? Bulong nito, para siyang napabalik sa kasalukuyan nang bumulong ito sa gilid ng kanyang tenga. You have a lot to explain, and I won't stop until you tell me everything, sweetheart. Agad niyang iwinasiwas ang kamay na nakahawak sa himaymay ng buhok niya. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Sino ka ba sa akala mo? Panguuyam niya rito. Hindi niya maiwasang matigilan. Ang gwapo ng hayop. Sapat na ba na ako ang ama ni Rosia? Para sabihin mo sa akin ang lahat, Jamel. Namilog ang mga mata niya nang titigan siya nito sa mga mata. Napatdapa siya nang hilahin nito ang braso niya. Dahilan para tumalsik siya patungo sa matipuno nitong dibdib. Don't play tricks on me, sweetheart. Bulong pa nito sa kanya. Bakit ba, Jamel? Ano bang nangyayari? Bakit kayo nag-aaway ng anak ni Ma'am Corazon kanina? Nakita kong sinampal mo siya. Anong nangyari? Jamel, magpaliwanag ka nga sa akin. Huwag mo kong talikuran. Ibinaba niya si Rosia sa kuna at tuloy-tuloy siyang pumasok sa kanyang silid. Jamel, mag-usap nga tayong bata ka. Buksan mo itong pinto. Patuloy sa pagkatok ang kanyang mama. Ngunit hindi niya iyon pinakikinggan. Hindi siya makapaniwala. Bakit sa dinami-rami ng lugar, sa dinami-rami ng oras, doon pa talaga sila nagkita? Anak ito ng amo ng mama niya. At Cloud ang pangalan ng lalaking yun. At kung ano din ang nakain ng pagkakataon at sa sandali pang nakapambabae siya sila nagkasalubong. Ano ba't pati ang oras at panahon, kinakaliwa na rin siya. Hindi talaga siya makapaniwala. Hindi niya kayang paniwalaan yung kabog ng puso niya. Nanatili pa rin at hindi na iyon normal. Bumuntong hininga siya nang pagod na makaupo sa kama. Napahilamos din siya sa mukha niya. Jamel, naririnig mo ba ako? Hindi niya pwedeng sabihin sa mama niya ang totoo. Dahil alam niya na ihahatid siya nito sa lalaki, oras na nalaman nito ang tungkol dito. Ma, tsaka na please.
Pagod po ako. Umiiyak siya ng mga sandaling yun. Ang puso't utak niya. Nagkakagulot hindi niya na alam kung ano bang susunod. Mabuti na lang talaga't may bisitang dumating yung Cloud at nakaalis sila agad. Dahil kung wala, ano na lang ang mangyayari? Titig na titig pa ang lalaki sa kanya. Para bang nakakita ng multo nang masulyapan siya nakausap ni Cloud. Tumahimik sa labas. Nakahinga siya ng maluwag kahit saglit lamang. Tumayo si Jam at tinungo ang bintana. Parang nahihirapan siyang huminga. Binuksan niya iyon at lumanghap ng hangin. Alam na alam niya. At alam din niya na anak nito si Rosha. Hindi siya sumagot na oo, pero kahit hindi niya sabihin, alam na nito agad dahil kamukhang kamukha nito ang anak niya. Natatakot siya ngayon pa lang. Paano kung kunin sa kanya si Rosha? Lalo na't sabik ang mami nito sa baby. Hindi siya papayag, pero paano? Napakayaman nila. Samantalang siya, paubos na ang ipon sa bangko. Kailangan niyang magdesisyon ngayon din. Dahil kapag hindi siya gumawa ng paraan, siguradong pupuntahan sila rito ng Cloud na yun. Hindi siya papayag. Ma, lilipat po tayo ng bahay. Nanlaki ang mata ng mama ni Jamel. Bigla itong tumayo sa sofa, buhat ang anak niya. Bakit? Basta ma. Anong basta, Jamel? Hindi tayo pwedeng lumipat na ang dahilan mo'y basta. Sira ka na ba, anak? Madyak ako na ipapaliwanag. Magtiwala ka sa akin, ma. Kulang na lang. Luhuran niya ang kanyang ina. Jamel, magpaliwanag ka nga sa akin. May kinalaman ba ang lahat ng ito kay Sir Cloud na anak ni Ma'am Corazon? Sumagot ka, Jamel. Muli na naman siyang napabuntong hininga. Mahabang buntong hininga. Wala, ma. Kung ganun ay bakit? Ipaliwanag mo sa akin ang problema, anak. Dalawa na lang tayo, Jamel. Maglilihim ka pa ba sa akin? Mama mo ko, anak. Pwede mong sabihin sa akin ang lahat. Noon ko pa tinatanong kung ano ba talagang nangyari sa'yo. Pero wala kang sinasabi. 1 taon na si Rosha. Pero wala akong sagot na narinig mula sa'yo. Jamel, ina mo ako, anak. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Sino ba ang ama ni Rosha? Hindi pwedeng malaman ng mama niya ang tungkol sa lalaking yun. Hindi talaga pwede. Ma, hindi na mahalaga kung sino ang ama. Tama nang ako't ikaw. Tayong 3 lang. Ano ba talaga, Jamel? Kung ganitong naglilihim ka sa akin, sige, umalis ka. Iwanan mo si Rosha. Ikaw ang lumipat ng tirahan ngayon. Bigla niya itong tinitigan. Galit ang mama niya. Si Rosha, tahimik lang na naglalaro sa kuna. Ma, magsabi ka ng totoo. Maaayos natin to. Hindi ganyang tinatago mo sa sarili mong ina. Ang problema, anak, pinag-uusapan yan. Hindi tinatakasan. Si Cloud na anak ni Ma'am Corazon, siya ang daddy ni Rosha, ma. Sinasabi ko na nga ba? Halika, bilis, halika. Ma, ano ba? Ma. Hinila siya nito sa kamay, tsaka nito binuhat si Rosha. Ma, bakit ba? Ano pa ba? Sasabihin ko kay Ma'am Corazon ang lahat. Bulahaw pa nito, hila-hila siya sa pulsuhan, habang palabas sila ng pinto. Oo na, ma. Kasalanan ko na. Huwag niyo lang tong gawin. Inaamin ko na. Kasalanan ko, mama. Nung year-end party last year sa dati kong trabaho sa Tagaytay. Doon po nangyari, ma. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi po ako lasing noon. Pero para akong siraan na naghahanap ng lalaki, ma. Siguro, may inilagay ang kasama ko sa trabaho para maging ganun ako. Pero ma, hindi ko talaga yun ginusto. Tumigil sa paghila ang kanyang mama. Kalmado nitong ibinalik sa kuna si Rosha. Nakatingin lang ito ng tahimik. Animoy nalalaman ng mga pinag-uusapan ng dalawa. Ma, hindi ko yun ginusto. Di ba sinabi ko na sa inyo noon, nagalit sila Queenie kasi nga ako yung na-promote? Nang malaman nila yun, ma, umiwas na sila sa akin. Tapos galit na din po sila. Kaya nung malasing ako sa kalandian, hinuha kong silang naglagay ng kung anong pampalandi sa inumin ko. Pinasadahan niya ito saglit. Pinahid din niya ang mga luhang kumawala sa mata niya. Umupo ito sa sofa. Wala ring balak magsalita o sagutin lahat ng sinabi niya. Naghintay lang na tapusin niya ang mga sinasabi. Doon ko nakasalubong si Cloud na anak ng amo mo, ma. Hindi ko po alam. Kanina ko lang po nalaman at para hindi niya ako makilala sa sobra ring kahihiyan. Nagsuot ako ng panlalaki. Umiiwas lang po ako, ma. Ayoko na pong makita pa siya o makita niya ako dahil hindi ko talaga yun ginusto, ma. Sorry, mama. Umiiyak niyang ani.
Nakatitig lang ito sa kanya na para bang sinisipat kung nagsasabi siya ng totoo. Yun lang, hindi kayo magnobyo. Hindi ko nga yun kilala. Bigla na lang itong tumayo, tumigil siya sa pagsigaw. At sa isang kisap mata lamang, malakas na sampal sa pisngi ang sagot ng kanyang mama. Ayan, nang magising ka't mahimasmasan, Jamel. Alam mo ba kung ano tong ginawa mo, ha? Nahipo niya ang pisngi. Ang sakit nun, ramdam na ramdam niya. Namumula na siguro ang pisngi niya. Ngayon lang siya sinaktan ng kanyang mama. Ni minsan noon, hindi siya nito sinaktan. Pinasadahan niya si Rosha. Nakahiga ito at mukhang nakatulog na sa kuna. Paano ngayon, ha? Paano na ito ngayon kung hindi naman pala kayo magnobyo ni Sir Cloud? Ano na lang ang sasabihin natin sa bata paglaki niya, Jamel? San ka pupunta, ma? Kinakabahan siya nang agad siya nitong tinalikuran. Dito ka lang. Bantayan mo si Rosha at ako ang pupunta sa bahay nila, ma'am. Sasabihin ko ang totoo. Nang matapos na itong kalukuhan mo. Ang dami mo pang gimmick, pwede mo namang sabihin agad. Ma, wag please. Tumigil ka. Kailangan ko tong gawin nang ito'y maayos na. Hindi yung ganitong may nadadamay na paslit dahil sa makitid mong utak. Nag-aral ka pa man din sa isang prestihiyosong paaralan ng kolehiyo. Pero itong ginagawa mo, Jamel, daig ka pa ng grade 6 kung mag-isip. Ma, bitiwan mo ko. Hinila nito ang brasong hawak niya. Kahit siguro maglupasay pa siya, hindi ito makikinig. At kung pwedeng maikasal kayo, ipapakasal ko kayo nang matapos na. Sa gulat niya, kamuntik pa siyang mahulog sa unang baitang ng hagdan sa may pinto. Hindi niya na ito nahabol dahil mabilis na sumakay ang mama niya ng tricycle nang saktong paglabas nito may dumaang sasakyan. Pinahid niya ang mga luha. Kung ganun lang din naman, sila na lang ni Rosha nga alis. Maiintindihan din siya ng mama niya. Hindi pwedeng ganito. Anak, mahinang usal ni Jamel nang makapaang noon nito. May sinat ang anak niya. Marahan itong gumalaw. Gumising din ang kanyang buhatin. Anak, Rosha? Bigla na lang siyang kinabahan. Muli niyang pinahid ang mga luhang patuloy na lumalandas sa kanyang pisngi. May tempera naman si Rosha, kaya pinag-milk na lang niya bago pa inumin ng gamot. Bahagya siyang nagulat nang umabot ng 37.35 ang init sa katawan nito. Dinala na rin niya sa kwarto ang baby niya at pinunasan ito habang nagmi-milk. Maya-maya, gumulong ang feeding bottle. Kahit ang mag-milk ay wala itong gana. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Wala pa man din ang kanyang mama. Basta ganito, mabilis siyang matakot at magpanik. Oo sweetie, halika anak. Binuhat ulit niya ito nang magpakarga. Hindi na siya mapakali. Mayat maya kung silipin niya ang temperatura ng bata. Pero hindi iyon bumababa. Kung saan naman kailangan niya ng ina. Tsaka naman ito lumayas. Wala rin yung cellphone. Maya-maya may tumawag sa kanyang cellphone. Hindi yun naka-phonebook pero sinagot niya pa rin. Tatanungin ko muna siya. Narinig niya ang usapan sa kabilang linya. Alam na alam niya ang boses na nagsalita. Si Cloud yun. Pumapayag naman ako, ma'am. Kaso yung anak ko, hindi yun papayag sa... Did you hear that? That's your mom, Jamel. She asked me if I'll marry you kung... Hoy, makinig ka sa akin. Pumunta ka dito ngayon din. At yung mama ko, pauwiin mo na. Dahil inaapoy ng lagnat ang anak natin. Sigaw niya, tsaka itinapon ng cellphone sa ibabaw ng kama. Habang naiwang tulala si Cloud sa kabilang linya. Kinuha ni Jamel ang thermometer at pilit na inipit sa kilikili ni Rosha. Napansin niya agad ang mga rashes sa likod nito nang bihisan niyang bata. Halos mamugto na ang kanyang mga mata sa kakaiyak niya. Ma! Hinanda na agad niya ang gamit ni Rosha. Kailangan na maisugod ang bata sa hospital. Halos manginig na ang kamay niya sa kaba, takot at labis na pag-aalala para sa anak niya. Bumukas ang pinto at iniluwano ng mama niyang kakarating lamang. Kamusta si Rosha? Dadalhin ko na sa hospital si Rosha, ma. Mataas na naman ang lagnat niya eh. May rasya sa likod at puwet. Nag-aalala ko baka kasi... Naiiyak na siya sa sobrang takot. Bigla ring nataranta ang mama niya at hindi malaman ang gagawin. Diyos kong mahabagin. Sige, dalhin na natin siya. Ayusin mo muna ang apo ko. Magtatawag ako ng taxi, Jamel. Tumatakbong lumabas ang kanyang mama. Hindi na siya nakapagpalit ng damit dahil mas nag-aalala siya sa bata. Okay na ang damit niya. Yun yung damit niya na sinuot kanina na mula sa bahay ni Ma'am Corazon. Sukbit ang gamit ni Rosha at saka niya ito binuhat habang umiiyak. Jamel,
Nakita niyang pumasok mula sa pintuan si Cloud. Akala niya wala ito. Mukhang kararating lang nito. Ako na kay Rosha. Ang boses nito. Nanginginig iyon nang makuha nito ang bata sa kanya. Sandali rin itong kinapa ang noo ng anak nila. Napakainit niya. Bulong nito. Utal-utal ang boses nito. Agad itong gumalaw upang ilabas ang bata. Hold on, sweetie. Daddy is here. Dadalhin ka namin sa hospital, anak. Yung nginig ng boses nito visible at hindi iyon maitago kahit malaki ang boses nito. Susunod ako, Jamel. Mauna na kayo ni Cloud. Hindi niya na sinagot ang kanyang ina na sumilip sa bintana ng sasakyan. Nasa likod siya at si Cloud ang driver. On the way to the hospital, ma. Sumunod na lang kayo ni Dad. Yeah, Jamel is with me. Buhat niya si Rosha. Saglit lang itong nakipag-usap sa tumawag rito at mas binilisan na ang pagpapatakbo ng sasakyan. Habang patungo sa hospital, abot langit ang kanyang takot. Iyak nang iyak si Rosha at ayaw din itong mag-milk. Yung mga pasulyap-sulyap ni Cloud, napansin din niya. Ang pag-aalala nito ay halata rin. Maya't maya, kung titigan siya nito mula sa front mirror, tumingin siya sa labas. Kahit sa pinakamalapit lang munang hospital. Sumulyap ito mula sa front mirror. Nagtama ang mga mata nila. I want the best for my daughter. Sa Taguig ko siya dadalhin. Malayo pa yun. Sa malapit lang. Ilipat na lang natin kapag okay na siya. Expert ang mga doktor sa St. Luke. I don't care, Cloud. Makinig ka na lang muna sa akin. Paunang lunas ang kailangan natin. Ililipat siya kapag nabigyan ng lunas kahit sandaling oras lang. Buhay ng anak kong nakasalalay dito, Cloud, kaya makinig ka sa akin. Kahit takot na takot, nagawa pa rin makasigaw ni Jam. Anak natin, Jamel. Anak nating dalawa. Hindi niya na ito sinagot. Umilag siya sa bawat titig nito. Ilang saglit pa, inihinto nito ang sasakyan sa isang maliit na paggamutan. Agad siyang lumabas ng sasakyan, buhat si Rosha. Pagkapasok sa loob ng ER, ay agad silang nilapitan ng lalaking nurse. Inilapag niya ang bata sa stretcher. Ano pong sakit ng pasyente? Dinaluhan nito ang anak niya para tingnan. Mataas ang lagnat niya, kaninang pagising niya, at saka may rashes sa katawan. Hindi niya iniwan si Rosha sa tabi nito habang tinitingnan siya ng mga doktor. Si Cloud naman, nasa tabi niya lang at pareho nilang inaabangan ang sasabihin ng manggagamot. May bala ka bang sabihin sa akin na may anak tayo, Jamel? Natigilan siya pero nanatiling nakayuko at nakaupo sa waiting area. Kung hindi tayo nagkasalubong, hindi mo talaga sasabihin sa akin, aren't you? You're so selfish, Jamel Suarez. Doon na nagpantig ang kanyang tenga. Ayaw pa sana niyang pag-usapan ito pero ayaw naman siyang tigilan. Bakit? Hindi nga kita kilala. We're not even in relationship. Hindi tayo nagmamahalan. Kaya bakit ko sasabihin sa'yo? Pang-uuyam niya. Bigla itong tumingin sa kanya. Karapatan ko yun, Jamel. I am the father at ako ang kasama mong ginawa ang bata. Ako ang kasama mo habang tumitirik yung mata mo. Ngunit malakas na sampalang tugon niya. Bitaw, Cloud. But he didn't listen. Siniil siya nito ng halik. Ang lakas nito't hindi niya maitulak. Napamura na lang ito ng kagating niyang labi. Bastos ka! Sigaw niya rito. Ilang oras din ang itinagal nila sa paghihintay para malaman ang resulta ng mga test na ginawa kay Rosha. Hindi siya mapakali at hindi makakain kahit panay alok si Cloud ng makakain sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Kinakabahan siya. Ang nasa isip niya lang ay gumaling ang anak niya. Hawak niya ang kamay ni Rosha habang ito'y natutulog. Ang lakas ng iyak nito kanina nang tusukin ng karayom. Halos madurog ang puso niya dahil panay ang sigaw nito at tawag sa kanya. Miss Suarez? Napalingon siya sa paglapit sa kanya ng doktor ni Rosha. Yes po, doktora. Tumingin siya sa hawak nitong clipboard. I'm sorry to tell you, pero na-diagnose po ang anak ninyo ng dengue. Yung pong mataas at pabalik-balik niyang lagnat at rashes, symptoms po ng dengue. Sa ngayon po, idadaan po namin sa gamot ang anak ninyo. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na kailangan po naming dalhin sa ICU ang anak ninyo. Bakit po? Nakita po kasi namin ang pagdurugo ng gilagid ng bata at kailangan pong maobserbahan ng anak ninyo. Malala po ba, Dok? Nanginginig ang kanyang boses. Sa ngayon, hindi pa po masasabi ang kondisyon ng bata hanggat hindi pa natatapos ang lahat ng test sa kanya. Sa ngayon po, kailangan ng masalinan ng dugo ang anak ninyo.
Sige po, ako po. Ako po magbibigay sa anak ko, doktora. Gumaling lang po ang anak ko. Kung ganun ay walang problema. After the test, papakuhanan ko na kayo ng dugo. Are you AB negative? Napaawang ang kanyang labi. Nakatingin lang sa kanyang doktor at hinihintay ang sagot niya. Type A po ako. Halos pabulong niyang sabi. Tumangu-tangu siya. Don't worry. Siguro naman, sa father ang blood type niya. Sa father na lang tayo kukuha. Yung daddy niya po? Tumangu ito. Saglit na nawala si Cloud sa tabi niya, kaya wala ito ngayon sa tabi niya. Nandiyan na pala ang daddy ni baby. Pero bigla siyang napalingon, kasama nito ang mga magulang. Jamel Iha. Agad lumapit si Ma'am Corazon at ang asawa nito. Halata naman dahil magkahawak ang kamay habang palapit. House may apo. Nagulat siya doon. Tinitigan niya si Cloud. Dok, anong problema? Kamusta ang... Kailangan ng dugo ng anak ninyo, sir. Type AB ka ba? Nagkatitigan sila ni Cloud. Nilingon siya nito. Tsaka ito tumango. Oh God, tama nga ako una pa lang. Tama nga ako, Alphonse. Apo nga natin si Rosha. Tama talagang sinabi ni Alma kanina sa atin. Umiiyak na sabi ni Corazon, yakap ang asawa nitong gulat na gulat ang muka. Matapos masalina ng dugo si Rosha, kaagad itong ipinalipat ni Cloud ng hospital sa St. Luke's Taguig, na isa sa may mga makabagong teknolohiya sa panggagamot. Umuwi na rin ang mama niya at mga magulang ni Cloud dahil gabing-gabi na rin at dalawa lang ang pwedeng maging bantay sa hospital. Sila yun ni Cloud. Kanina pa siyang hindi sumasagot sa mga tanong nito. Kung kaya rin lang niyang iwasan ito'y gagawin niya. Wala na rin naman kasi silang dapat na pag-usapan dahil nasabi niya na kung anong mga dapat niyang sabihin. Are you deaf or what? Rinig niyang pigil at galit sa boses nito. Nasa tabi siya ng kama ni Rosha. Tulog pa rin ito hanggang sa mailipat dito. Samantala, nakatayo sa may pinto ang nakasarado si Cloud at ang tanaw ay nasa kanya. Wala na akong sasabihin sa'yo, Cloud. Bata lang ang namamagitan sa atin. Wala na maliban doon. Ngunit bigla na lang nanlaki ang mata niya. Napatayo siya agad sa kinuupo ang monoblock pero hindi rin nakagalaw at hindi na rin siya nakaatras pa nang tawirin nito ang pagitan nila at niyamuko siya nito ng halik. Kinulong nito ang mukha niya ng mga kamay nito ni hindi niya alam kung saan siya hahawak. Damang-dama niya ang mapupusok nitong halik. Ang nanggigigil nitong labi na kulang na lang, kainin at higupin ang kanyang labi. At doon lang siya natauhan. Nilapag niya ang mga kamay sa malapad nitong dibdib. Pilit niyang iniiwas ang mukha rito pero palagi nitong sinusundan ang labi niya at ayaw tantanan para itong nagugutom. Ano ba, Cloud? Pilit nitong pinaharap sa mukha nito ang mukha niya. Tsaka muling susugurin ng halik. Kaunti na lang, kaunting-kaunti na lang, mauubusan na siya ng lakas sa ginagawa nito. Nangihina na ang tuhod niya at nag-iiba na ang pakiramdam niya. Ito lang naman ang una at huling humalik sa kanya. Ito ang una sa lahat sa kanya. Ramdam na ramdam ni Jamel ang mga kamay nitong naglalakbay sa kanya. Halos mabaliw siya sa nililikhang tunog ng malalim nitong halik. Huminto ito at binagsak ang noo nito sa noo niya. Naghahabol ito ng hangin. Nakaawang pa ang labi nitong nangingintab sa basa. Bakit mo ba ito ginagawa? Hindi niya na napigilang tanong dito. Dahan-dahan siya nitong binitiwan at saka tiningnan na parang hindi makapaniwala sa tanong niya. Bubuka pa lang din ang labi nito. Mommy? Isang maliit na boses ang nagpatigil sa kanila. Sabay silang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Her baby is awake. Dali-dali niya itong nilapitan at hinawakan. Yes, baby ko. Anong gusto ng anak ko? Malambing niyang tanong. Mama, mommy. Kumuha siya ng baso at nagsaling ng tubig. Tsaka niya pinainom sa anak niya. Thank God, mababa na ang lagnat nito ng makapa niya. Ano pang gusto mo, baby? Hungry, mommy. Hinawakan pa nito ang tiyan at ngumuso. Okay, sige. Bibili lang si mami, ah. Ako na lang ang bibili, Jam. Dito ka na lang. Nahinto siya sa pagkuha ng wallet at nilingon si Cloud. Parehong nakatingin sa isa't isa ang mag-ama. Titig na titig si Cloud kay Rosha na para bang hindi ito makapaniwala. Samantalang nakatunghay lang ang anak nila. Cloud, ibili mo na lang siya ng lugaw o kahit soup muna. Tumango lang si Cloud habang nakatingin pa rin sa bata. Ilang saglit pa, lumabas na ito ng kwarto. Hindi nagtagal ay nakabalik din naman agad.
Hindi lang soup ang binili nito kay Rosha. Bumili pa ito ng maraming prutas at pagkain para sa kanila. Agad niyang inayos si Rosha sa pag-upo at ito'y sinubuan. Kahit kaunti, nakakakain na si Rosha. Minsan inaayawan ito dahil wala itong panlasa. Habang ginagawa niya yon, nakaupo lang si Cloud sa sofa at pinapanood sila. Pakiramdam niya'y natatakot ito hanggang sa napansin na siya ni Rosha. Dada? Nangahaba pa ang nguso nito sa pagtatanong. Pinunasan niyang gilid ng labi nito bago nagsalita. Hinaplos niya ang matambok nitong pisngi. Yes, baby. Siya ang daddy mo. Tumayo si Cloud at lumapit sa kanila. Hindi nito pinuputol ang tingin nito kay Rosha. Hindi maipagkakailang mag-ama ang dalawa dahil halos naman ng anak niya ang lahat dito. Umupo si Cloud sa gilid ng kama at nginitian si Rosha. Daddy? Muling sambit ni Rosha. Yes, daughter. I'm your daddy. Can I hug you? Mahigpit na niyakap ni Cloud ang anak niya. Mula noon, si Cloud nang nagpakain sa anak nila. Pinunasan at pinatulog pa nito ang bata. May dumalaw pang doktor at nurse sa kwarto. Salamat sa Diyos at unti-unti nang bumababa ang lagnat ni Rosha. Nawawala na rin ang rashes. Nailipat na rin sa regular na kwarto at hindi na sa ICU. Nang makatulog ulit si Rosha at makapag-milk, tsaka niya lang naramdaman ng pagod at antok. Hinihintay niya pa ang dalang damit ng kanyang mama. Kailangan mo ring magpahinga, Jam. Ani Cloud, iiling sana siya pero nahikab naman siya. May binili akong damit pamalit mo sa kotse. Kung gusto mo, pwede kang maligo sa hotel. Malapit lang dito. Nangunot ang noo niya. Binili siya nito ng damit. Pamalit daw. Eh di kasama na ang underwear. Bakit nito kailangan gawin yun? Gusto niya sanang tumanggi pero nanlalagkit na ang katawan niya. Tiningnan niya muli si Rosha. Umupo ulit sa gilid ng kama si Cloud. Nasa baba si Badong. Ipapahatid kita. Paano ka? I'll be fine. Ako munang magbabantay kay Rosha. Sige, bibilisan ko para makauwi ka na rin. Tinawagan pa nito ang driver at pinapanhik sa kwarto para sunduin siya. Pagsakay niya sa sasakyan nito, nakita niya agad ang mga branded paper bag. Tinignan niya at nakita niya ang mga damit na pambabae. Siguro ito ang tinutukoy ni Cloud. Nasa biyahe pa lang siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Nag-message agad ito. Text me kapag nakarating ka na ng safe. Bumuntong hininga na lang siya at nag-reply ng okay. Tulad ng sabi nito, ilang minuto lang, nakarating din sila sa hotel. Natigagal pa siya dahil eto yung hotel kung saan siya nag-apply noong Friday. Napalunok siya ng sunod-sunod sa isipang yun. Ibig sabihin, si Cloud ang may-ari ng hotel na to. Ibig sabihin, hindi rin pala siya makakatakas kung ganun. Hinintay na lang siya sa baba ng driver na si Kuya Badong. Bit-bit ang mga damit, narating niya ang penthouse nito. Malaki iyon at pagpasok pa lang, nakita niya agad ang syudad dahil sa glass wall nito. Tulad ng sabi nito kanina, tinext niya ito na nandito na siya. Hinanap niya ang kwarto na pwedeng pagbihisan. Nang makapag-settle sa kwarto, tsaka niya chinek ang binili nitong damit. Nasa 3 damit yun, pero puro dress. Sa isang paper bag naman, puro mga underwear ang laman. Nag-init ang pisngi niya nang kunin niya ang isang set. May kulay itim, brown at asul siyang nakita. Siya ba talaga ang kumuha nito? Tanong niya sa sarili. Namili na lang siya at naligo. She's wearing the black dress. Pagkatapos niyang mag-ayos, naghanda na din siya paalis. Inayos at iniwan niya lang muna ang mga damit sa kwartong yun at umalis na din agad. Ngunit nakita niya si Cloud na naka-cross arm habang nakasandig sa pader sa gilid ng pinto. At bago pa siya makapagsalita, agad nitong hinapit ang kanyang bewang. Hinaplos pa nito ang pisngi niya at magiliw na tiningnan. Hindi pa siya nito binibitiwan at sobrang lapit pa rin ang mukha nito sa kanya. Bakit ang tagal mo naman, baby? Malambing nitong sabi. Tila tumalon bigla ang puso niya sa dibdib dahil sa sinabi nito. At nang malingunan niyang tinatanaw nito sa likuran niya, si Sir Calix iyon na nag-interview sa kanya. That was intense. Mukhang hindi na talaga pwedeng agawin, kuya. Anito tsaka tumawa. Naistatwa na lang siya nang yakapin siya ulit nito.
Buhat-buhat ni Cloud si Rosha, papasok ng malaking bahay na pinagdalhan nito sa kanilang mag-ina. Ang mama niya, tsaka na lang daw susunod kapag nakapag-usap na sila ni Cloud. Ayaw pa sana niyang sumama rito, pero umiiyak si Rosha at ayaw na nitong bumitaw sa ama nang malaman nitong si Cloud ang daddy nito. Kusang bumukas ang front door. May tao sa loob, pero napaawang ang labi niya nang makilala kung sino yun. Queenie? Gulat niyang sabi. Jamel? Napangiti siyang lumapit rito. Sa gilid niya, nakita niyang nakatingin sa kanya si Cloud. Queenie, bakit ka nandito? Napalakas naman ang boses niya dahil sa gulat. Agad itong yumakap sa kanya. Siya naman, parang hindi makagalaw sa kinatatayuan niya. Sorry ha, kasalanan namin ni Cindy kung bakit ka nagkaganon. Sorry talaga, Jamel. Nahihiyang umiti ito sa kanya. Nilingon niya ulit si Cloud. Nakatingin lang ito kay Queenie. Ang totoo, si Sir Cloud ang nagpapunta sa akin dito. Hindi ko intensyon na may mangyaring ganun. Patawarin mo ko, Jam. Ayos lang, okay na. Kung hindi dahil sa ginawa mo, wala akong Rosya ngayon. Pinasadahan niya ang anak na mukhang nakatulog sa balikat ni Cloud. Mas lalo namang umiyak si Queenie. Sorry talaga, Jam. Maagap naman niya itong itinayo nang bigla na lang itong lumuhod sa harapan niya. Ayos na, wag na. Hindi ako Diyos, Queenie. Tao lang ako. At kung nagkamali ka man, tama na sa akin ang sorry mo. Muli na naman itong tiningnan si Cloud. Nag-iigting ang bagang nito nang kanyang makita. Mauna ka na doon. Bulong niya rito dahil tila tinatakot ito ng lalaki. Okay na, tumayo ka na. Nang tumalikod si Cloud, doon lang din ito tumayo. Bago muling nagsalita, tiningnan ulit nito yung pintong pinasukan ni Cloud. Sinisipat kung naroon pa o wala na siguro. Bakit ka nandito? Inutos ba niya? Ang totoo, na-terminate ako sa trabaho 6 months ago. Kaibigan ni Sir Cloud si Sir Rafael na boss mo din noon. Tapos, pumasok ako sa hotel na pagmamayari din pala ni Sir Cloud. Hindi ako nag-oopisina. Janitress ako. Pero yung sahod pang opisina, salamat pa rin naman dahil tinanggap ako sa kabila ng lahat. Tapos, nagulat na lang ako nang ipatawag ako ni Sir Calex na kapatid ni Sir Cloud na kailangan ko daw pumunta dito para maglinis at para humingi rin sa'yo ng patawad. Nakita kasi sa CCTV ang ginawa ko. Sorry talaga. Hinawakan ito ang kamay niya. Ayos na, okay na. Tama na yan. Okay na, Queenie. Salamat talaga, Jam. Tsaka ito nagpunas ng luha at muli siyang niyakap. Gusto pa sana nitong makipag-usap. Kaya lang ay bumalik si Cloud at nakatunghay ito sa may pinto. Ayos lang, nasa na si Cindy ngayon? Binaliwala niya ang presensya ni Cloud. Umuwi sa probinsya nila. Namatay kasi ang tatay niya noong 1 linggo. Nalungkot naman siya sa narinig buhat dito. By the way, si Queenie ang makakatulong mo dito, pati sa pag-aalaga kay Rosya. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Si Queenie? Sa opisina siya Pero pinigil iyon ni Queenie. Umiling ito tsaka sumagot kay Cloud. Opo, Sir Cloud. Inakyat ni Cloud si Rosya sa kwarto sa taas. Habang siya, tumulong sa kusina kasama si Queenie. Ang laki na rin ang pinagbago nito. Kung dati, ilag na ilag ito at masama lagi ang tingin, ngayon ay ramdam niyang hindi na ito naaasiwa kapag siya'y kasama. Naghihiwa siya ng papaya at nagsasaing naman ito. May asawa ka na ba, Queenie? Tanong niya habang pareho silang busy. Tiningnan siya nito at ngumiti. Meron na. Nag-iipon pa kami para sa kasal. Nasan siya ngayon? Dito rin sa Maynila. Kamukhang kamukha ni Sir Cloud ang anak niyo. Grabe, ang laki ng nakuha ni Sir. Unang kita niya palang kay Rosya nang ipanganak niya, si Cloud na agad ang pumasok sa kanyang isip. Maghapong nakibanding si Cloud sa anak nila. Kaya naman pagdating ng gabi, madali lang itong nakatulog, dala na rin siguro ng pagod. Pagkalabas niya sa nursery room ni Rosya, tumungo siya sa katapat na kwarto. Yun raw kasi ang tutuluyan niya, sabi ni Queenie. Ine-expect niya nang wala doon si Cloud, pero nagulat siya nang makita niyang prente itong nakaupo sa kama, nakasandal sa headboard, nakapadyamat nakatutok sa laptop. Bakit ka nandito? Tanong niya. Bigla siyang kinabahan. Matutulog. Ano pa nga ba? Dito? Tiningnan siya nito ulit at bored na tumango sa kanya.
Gusto niya sanang umangal, kaya lang ay naalala niyang bahay ito ni Cloud. Siya pa bang magpapalayas dito? Okay, sa kabila na ako matutulog. Kumuha siya ng damit pamalit. Maliligo na lang sana siya dito tapos lilipat na siya sa kabila. Pero bago pa niya mabuksan ang pinto ng banyo, nagsalita ito. Dito ka matutulog kasama ako. Period. Maotoridad nitong sabi. Nawalan siya ng sasabihin. Ni tumanggi, hindi niya nagawa pa dahil halos na estatwa na siya sa kinatatayuan niya. Pagtapos niyang maligo, nakadress na siya ng pantulog. Nakapulupot pa rin ang tuwalya sa buhok niya. Spaghetti strap ang style ng damit na yun. Sa bahay, natutulog siyang walang bra. Pero ngayon nagsuot siya. Mahirap na. Napansin niyang nakatabi na ang laptop nito at nanonood na lang ng TV habang nakahiga. Umupo siya sa harap ng vanity mirror. From there, nakikita niyang refleksyon ni Cloud. Sa TV naman ito nakatingin kaya ayos lang. Inabot niyang lotion at nagsimulang magpahid sa braso. Nang masatisfied, naglagay ulit siya sa palad. Gumilid siya para malagyan naman ng mga hita niya. Medyo lumihis pa ang suot niyang pataas para malagyan din ng lotion. Pagkatapos ay tinanggal niya ang tuwalya sa buhok at tinuyo ng blower. May blower ito kaya pinakailamanan niya. Nang matapos ay kinakabahan siyang lumapit sa kama. Hindi niya alam pero may kakaibang kaba ang puso niya. Siguro dahil sa loob ng isang taon, ngayon lang ulit sila magtatabi sa kama. Humiga siya pero nakatalikod siya kay Cloud. Dahil amoy pa lang nito, nagpapabilis na ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit o para saan yun. Pero hindi na yun nawala simula nang ma-hospital si Rosha. Maya-maya pa, nawala na ang sound ng TV. Pinatay na nito siguro. Gumalaw ng kaunti ang kama pero nawala rin. Nakahiga na siya pero dilat pa rin. Hindi pa siya inaantok. Paano naman kasi siya aantukin ng ganito? Ilang segundo lang ang lumipas, naramdaman niyang gumalaw ulit ang kama. At narinig niya pa itong nagmura. Paglingon niya ay agad sumalubong sa kanya ang gwapo nitong muka at mapungay na mga mata. Cloud, nagkakanda buhol-buhol ang pintig ng puso niya dahil sa paglapit nito. Dinampi-dampi nito ang labi nito sa kanyang braso. Yumakap pa sa bewang niya ang kamay nito at marahan siyang hinaplos. Jamel, I miss you so much at halos mabaliw na rin sa kakahanap sa'yo. Pero ngayon nandito ka na. Hindi na siya nakasagot dahil sa nababalo na rin siya sa ginagawa nito. Para na siyang nalalasing. At ilang saglit pa nga ay ginagawa na nila ang bagay na talaga namang makakapaghatid sa kanila sa dulo. Sa dulo ng kaligayahan. I love you. Nanlaki ang mata niya sa sinabi nito nang sila'y matapos. Niyakap siya nito at saka pumikit para matulog. Pero hindi siya makatulog. Binabagabag siya ng sitwasyon nila ni Cloud at set up nila ngayon. Kung totoo man ang sinasabi nitong mahal siya. Bakit? Dahil may anak sila, kaya siya mahal? Kung wala kaya silang anak, mamahalin kaya siya ni Cloud? Hindi niya na alam kung anong oras siyang nakatulog. Nagising na lang siyang may humahalik sa leeg niya. Wala na siyang balak na maulit pang nangyari kagabi. Good morning, baby. Si Rosha, bahagya siyang lumayo, ngunit humigpit ang yakap nito sa kanya. Tulog pa. It's only 5:02 a.m. Inaantok pa siya pero ayaw niya nang magtagal sa higaan. Bumangon siya at sapilitang bumitaw sa pagkakayakap nito sa kanya. Magluluto pa ako, sabi niya na lamang. Kinuha niya ang kumot at binalot sa katawan niya. Naglakad siya sa banyo para maligo pero nagulat siya nang sa isang iglap na sa gilid niya na si Cloud. Nagkatinginan sila. Tinaasan niya ito ng kilay. What? Ligo na tayo. Ngumuwi siya at bahagyang lumayo pero hinigit nito ang kanyang bewang. Sa gulat niya, itinulak niya ito. Muntik pang ang malaglag ang kumot sa katawan niya. Nangunot ang mukha nito sa ginawa niya. Ayoko may kasabay, Cloud. Kung nagmamadali ka, mauna ka na. Pagalit niyang sabi. Para naman itong nahimasmasan at lumambot ang muka. I'm sorry, sige, mauna ka na. Mahina nitong sabi. Inirapan niya ito't pumasok na sa loob. Pabalang pa niyang isinara ang pinto ng banyo. Humarap siya sa malaking salamin at tiningnan ng sarili. Nasasaktan siya. Pero kung ginagawa lang ito ni Cloud dahil sa anak nila, wag na lang. Ayaw niya ng ganun na ipipilit dahil iyon ang dapat. Hindi pilitan ng pag-ibig. Pero siya,
Mahal niya ito at nararamdaman niya yun. Ngunit si Cloud, hindi niya alam kung totoo ba ang lahat ng sinabi nito kagabi. Alam niya na dala lang iyon ang pananabik nito. Pagkatapos niyang maligo, bumaba na siya para magluto. Hindi niya alam kung papasok pa ba siya sa trabaho. Hindi niya muna iniisip yun dahil kagagaling lang ni Rosha sa hospital. Tsaka na kapag okay na ang baby niya. Maya-maya, napaigtad siya nang biglang may humawak sa kanyang bewang at bumulong sa kanyang tenga. Pero tinawanan lang siya nito. Sa inis niya, tinulak niya ito. Napaatras naman si Cloud. Nawala ang pagtawa nito. Ano ba, Cloud? Hindi sa lahat ng oras palaging game ako sa mga gusto mo. Para kang bata, tigilan mo ako. Halos pasigaw niyang sabi dito. Sorry, I didn't mean to. Ano bang gusto mo? Sabihin mo nga sa akin. Ano to? Ano lahat ng to, Cloud? Dahil kung parang biro-biro lang sa'yo mga ginagawa mo, sa akin hindi. Kung para lang kay Rosha kaya't ganyan ang pinapakita mo. Please, tumigil ka na. Naglandas ang masagana niyang luha. Mahal mo ba talaga ako? O mahal mo lang ako dahil may anak tayo? Kung dahil lamang kay Rosha, kaya ka ganyan. Please, tama na. Dahil hindi mo alam kung gaano kahirap na isiping panandalian ng... Pero ang mga sigaw niya, biglang tumigil nang siilin siya ng halik ni Cloud. Hawak siya nito sa bewang at sa batok. Ang mga luha niya, umagos ng umagos. Hindi na rin siya makahinga dahil sa halik ni Cloud. Mahal kita, dahil yun ang totoo. Dahil mahal na mahal kita, Jamel. Hindi dahil sa kung ano't kung sino. Noon pa man, ipinahanap na kita kay Sammy. Simula ng gabing inangkin kita. Nabaliw na ako, kaya halos lahat ng oras ko, iginugol ko sa paghahanap sa'yo. Si Calix ang pinahawak ko pansamantala sa hotel para makapag-focus ako sa paghahanap sa'yo. Dahil mahal kita, baby. Hindi siya makasagot. Pinahid nito ang mga luhang naglalandas sa kanyang pisngi. Mahal kita at handa kitang pakasalan. Hindi ako nagbibiro. Hindi dahil sa may anak tayo. Well, syempre, sobrang saya ko dahil may Rosha na tayo. But please believe me, nabaliw talaga ako sa'yo. Hindi na siya nakasagot pa at parang wala na ring lumabas sa kanyang labi. Namumula ang mata nito at mukhang umiiyak na rin. Para makabawi, siya naman ang humalik dito. Oh, Mom, Dad, nothing to see here. Balik na lang tayo kapag tapos na sila sa drama nila, okay? Let's go. Hey, Calix! Ano ba, anak? May nangyayari sa kusina, so labas muna tayo, guys. Narinig nila yon. Oo nga, Ma'am. May nag-e-emote sa kusina. Ang nonchalant yung anak with his lovely soon-to-be wife. Mukhang iyon si Cassie at nakita niyang may bit-bit itong baby na kaedad ni Rosha. Ba't di ba dito tayo? Hayaan muna natin sila, tara na. Ani, Calix. Sandali, yung apo ko. Nasa taas siguro. Kukunin ko muna tapos umalis na tayo agad. Nagtatawanan pa ang mga ito sa sala pero wala naman silang pake dahil ang sandaling yun wala nang masasaya pa. I love you, baby. Muli siya nitong niyakap. And I love you too, my Cloud. Bulong niya rin dito. Ang kasal, aayusin na nila. But for now, susulitin muna nila ang mga sandaling to.